chicken katsu with... Laki guys. Ng Gongbyokgong Palace. Queen of Seoul. Photoshoot kami ng madami. So aside dun sa binayaran namin na... Hello guys. So dito na kami ngayon sa Gwangjang Market North Gate 2. Sobrang daming mga street food. Ito na guys yung chicken feet na in-order namin. Walang pamili Sarap ba pa yung extra japchae? plate. Parang molo. Parang siomai. Hello guys, good morning. So kakagising ko lang, antok pa ako. Maga kami natulog ni Mark. Aagahan namin ngayon kasi pupunta kami today sa Gyeongbokgung Palace. Isa siya sa mga tourist attraction dito sa Seoul, Korea. At mag-rent kami ng costume, hanbok costume. So prepare lang ako ng mabilis, mag-breakfast kami along the way. And I'll show you guys where that place is. See you later. Hello guys, good morning. Naghahanap lang kami ng kakainan namin. Medyo sarado pa lahat ng mga restaurant. Time check, it's 7:45. Pakita ko sa inyo yung view. Ayan. Madilim pa. So bago kami mag-start ng full day namin sa Seoul, Korea, nag-quick breakfast muna kami dito sa Labab. Malapit lang to sa hotel namin sa Myeongdong. Ang Labab ay isang local Korean fast food spot na parang Korean version ng fast food chain na Yoshinoya sa Japan. Simple, mabilis at affordable na meals. Bagay na bagay sa mga budget conscious at naghahanap ng masarap na pagkain. Yung name niya pala actually means light meal sa salitang Korean. They usually offer self-service kiosks na may English and Korean version. So very tourist-friendly talaga, especially if hindi kayo marunong magbasa ng Korean. Usually, dito kumakain yung locals, students, office workers, at pati mga tourists na gusto lang ng mabilis at affordable na meal. Madalas 24 hours siya or very early open depende sa branch, kaya perfect talaga pang breakfast o pang late night food trip. In terms of price, sobrang sulit niya guys. Most meals nasa 3,000 to 9,000 won lang, which is around 125 to 380 pesos lang. Umorder kami ng chicken cutlet omelette rice, which is around 7,500 won or 315 pesos. Creamy yung omelette, mild lang yung sauce, tapos crispy yung chicken, very filling pero hindi heavy. Umorder din pala kami ng kimbap. So, this one is around 3,500 to 5,000 won. So, mga 150 to 210 pesos lang. Simple siya pero fresh, sakto pang quick bite. Yan, very healthy rin kasi may gulay siya sa loob. And then, umorder din pala kami guys ng beef stone pot rice bowl. So, this one cost around 8,500 to 9,000 won. Or roughly 355 to 380 pesos. Sobrang sarap ng pagkakasiso ng beef. Tapos dahil sa stone pot siya niluto, may konting tutong yung rice na super bagay pag hinalo. Sobrang sarap niya guys and super bango niya as in. Napakalambot din ng beef pag kinagat mo. Yung service nila dito sobrang bilis lang guys. Pagka-order mo sa kiosks, maghihintay ka lang ng few minutes and then dadali na nila yung order mo. Sobrang bilis.
Walang arte, walang sobrang small talk pero efficient at maayos. Yun nga lang, hindi masyadong magaling mag-English sina ate na nagbabantay. So in our case, gumamit na lang kami ng hand gestures at Google Translate. Very useful if may gusto kayong i-clarify or need nyo mag-follow up ng mga orders. Overall, if you're staying sa Myeongdong and gusto mo lang ng budget-friendly and legit Korean meal, Labab is definitely a good stop before a long day of exploring. Good morning guys! Today, we're starting our day 3 here in Gongbyeokgung Palace. Isa sa pinaka-important at pinaka-iconic na palaces sa South Korea. Built way back in 1935, ito yung main palace ng Joseon Dynasty. And for centuries, dito talaga namalagi ang mga kings and royal families. Kaya pag nandito ka, parang ramdam mo yung bigat ng history at culture. Mamaya, mapapanood natin yung Royal Guard Changing Ceremony, which is a reenactment ng pagbabantay dati ng palace. Ang ganda ng costume, colors at discipline. Parang time travel talaga. At syempre, mas special yung experience namin mamaya kasi maghahandbook kami. Free ang entrance sa palace kapag nakahandbook ka. Plus, super ganda ng photos. Honestly, this is one of the must-do experiences kapag nasa Seoul, Korea ka. Hello guys! Dito kami ngayon guys sa Gyeongbokgung Palace. Yan, hinahabol lang namin yung ceremony. Gusto ko nang may hat. Maglagay kaya tayo ng hat. Anong hat? Yung parang pag ganun, yung suot, Yun nga yung gusto ko. yung suot ng mga general. Yung mga emperor. Hindi naman yung sa mga emperor, yung mga... Laki guys, ng Gongbyeokgung Palace. Hindi pa sila nagpalit ng costume kasi malilate na kami sa sa ceremony. So after ng ceremony, punta kami sa sa hanbok rental shop. Palit kami ng costume tapos balik uli kami dito para mag-picture. Tapos after noon, may pupuntahan kaming parang traditional village. Picture din kami doon and then puntahan namin yung mga gallery tsaka tea house. 널 바라보며 yeah. 하고 싶은 말 내가 너의 그늘이 돼줄게 언제나 편하게 기대도 돼 네가 원한다면 yeah. 내가 너의 곁에 영원히 옆에서 지켜줄게 언제라도 짙은 어둠. May nakita kami kanina parang nagpaparade na sila dun sa loob ng parang wall. Hindi pa pala siya yung mismong formal na guard parade. Dito pa pala siya yung ceremony sa parang pinaka-area nila na open area dito sa labas. So yung parang pinaka-formal na guard ceremony is ngayon palang mangyayari at 10 a.m. Isa sa pinaka-inaabangan dito sa Gongbyeokgung Palace ay itong Royal Guard Changing Ceremony. Hindi lang siya for show. Ginagawa ito para i-recreate kung paano binabantayan dati ang palace noong panahon ng Joseon Dynasty. Back then, sobrang strict ng security ng hari. May designated guards na nagbabantay sa main gate 24/7 at may specific time talaga kung kailan nagpapalit ng duty. Kaya itong ceremony na nakikita natin ngayon, faithful reenactment siya based sa historical records. Mapapansin nyo yung suot nilang makukulay na costumes. Hindi lang yan pangpaganda. Each color and design actually represents rank, role, and direction ng guard. For example, may guards na pang East, West, North, at South Gate. Kaya iba-iba yung kulay ng uniform nila. Yung mga weapons naman like swords, spears, at bows, accurate rin yan na ginagamit noon. Even yung mga movements nila, paglakad at pagtayo, pinag-aaralan talaga para maging authentic. Kaya pag nanood ka, parang sumilip ka rin sa buhay ng Korea hundreds of years ago. Quick story about the hanbok.
Ito yung traditional clothing ng Korea na sinusuot dati during special occasions like weddings, celebrations, at royal events. Yung design niya is very simple but elegant, flowy, colorful, at very flattering sa photos. May meaning din yung colors, pati nakadepende rin yan sa status ng isang tao nung unang panahon. Ngayon, tourists and locals alike rent hanbok para ma-experience yung culture while exploring palaces. Hindi lang siya pang picture, it's about appreciation sa Korean history. At honestly, ang saya niya isuot. Medyo nakakapagod maglakad pero parang worth it lahat when you see the photos after. Queen of Seoul. Taga-picture si King. Nag-rent pala kami guys ng photographer. Binayaran lang namin siya para picturean kami. Yan, para pwede rin naman kaming mag-iPhone lang pero iba kasi pagka professional DSLR yung gagamitin. Wala kaming dalang DSLR. Yan, tingnan natin kung maganda yung 한숨 같던 하루 끝 허기를 달래려 잠이 드는 아이들의 기도가 들려오네 힘이 되지 sobrang saya. Photoshoot kami ng madami. So aside dun sa binayaran namin na professional photographer na 40,000 won. So 40,000 won is equivalent to around $40. Yeah. So ano na yun, ang sabi sa amin is 60 shots ng DSLR camera. Pero nagulat kami kasi parang ang sinan sa akin is 240 shots in total. Ipopost ko na lang dito yung mga pictures namin sa video para makita nyo yung quality ng photos. smile. Don't be afraid. You're not alone. 깊게 패인 상처에 한마디 말이 위안이 될 리 없지. Ang queen. Hindi ko maano naman todo kasi makikita yung pants ko. 어느새 여긴 너를 지고 밀려오는 너의 작은 바다 시간은 너를 감싸고 너와 내 발을 맞추며 우리의 이야기가 시작된 거야. Oh every day every night 넘쳐 흘러버린 맘에 내 두 손을 꼭 잡아줬으면 해. 조금만 더 맞춰줄래 이렇게 말은 하지 않아도 돼 지금 이 순간을 그려보는 거야 지금 이대로 가득히 Napadaan pala kami guys sa isang cafe malapit sa palace. Ang name ng cafe is Bake Midang. Sobrang aesthetic ng store nila at very traditional ang design. Very Instagrammable siya. It reminds me of cafes in Kyoto, Japan. Madami silang unique flavors ng drink pero ang pinakamasarap nila dito is yung sweet potato latte. Promise guys, sobrang sarap niya and first time ko siyang matikman. Highly recommended to. Oh every day every night Next destination is Bukchon Hanok Village, which is mga 20 to 30 minutes walk from the palace na pinuntahan namin kanina. Kada may makikita kami mga shops pinapasok ni mama. Gusto niya talagang mag-shopping. Sobrang ganda kasi talagang mag-shopping dito guys sa Korea. As in, ang ganda ng quality ng mga clothes nila. 내 맘이 변해도 never regret all the time that you and I've spent 이렇게 나 자꾸 너만 보여 너를 원해 Everything about you is making me say knowing that I'm priceless girl you're
After naming mag-coffee, dumiretso naman kami sa Bukchon Hanok Village. Ito naman yung area kung saan makikita mo yung mga traditional Korean houses called Hanok. Bukchon literally means Northern Village. And dati, tinitirhan talaga to ng mga aristocrats during Joseon era. Until now, may mga families pa rin nakatira dito, kaya reminder lang talaga to be respectful and quiet. Ang ganda ng contrast, traditional houses, tapos background mo yung modern Seoul skyline. So naglakad-lakad lang kami dito pataas habang ini-enjoy ang mga view. Very chill, parang slow travel moment sa gitna ng busy city. Napadaan din pala kami sa mga local shops around the area. Sobrang daming souvenirs na pwedeng bilhin kagaya ng mga items sa shop na to. Hi guys, so bumalik muna kami sa hotel kasi napagod kami. Kakalakad, sobrang layo ng nilakad namin kanina dun sa village. So, pahinga lang muna kami ngayon sa hotel. Probably mag-sleep lang muna saglit ng mga 30 minutes to 1 hour. And then, ang balak namin is pupuntahan namin yung Gwangjang Market, which is mga 15 minutes travel by train from our hotel, which is Hotel Thomas Myeongdong. So, travel kami doon na kami magdi-dinner ng mga around 6 p.m. Tapos, mag-shop rin kami kasi para siyang mga street foods. Tapos, public market din at the same time. Baka may makita kaming mga souvenirs, saka mga kung anong-anong mga abubot na feel ko is mas cheaper. Kasi nga, public market. Feeling ko mabubusog kami lahat kasi nga mas maraming options and choices. So, samahan nyo kami mamaya and see you later. Hello guys! So, dito na kami ngayon sa Gwangjang Market North Gate 2. So, ito na yung market na kakainan namin for dinner. So, iyan yung itsura niya guys. Yan. Yan. Para siyang public market na may mga street foods and everything. Tabing highway lang siya. Okay, so let's go. Iniwanan nila ako. Mga gutom na yung mga kasama ko. So, ang unang bubungad sa'yo talaga is mga parang pasalubong. Candies, mga local goods. Yep. Ano to? Sweet rice drink. Yan siya. Lagi ko to nakikita sa mga shops eh. Yan, sweet rice drink. Makabili nga nito next time. Parang sarap. Mga local candies. Ano to? Salon. Ano gagawin natin? Free your personal color discovery. Oh. Hello. Can I? YouTube? Yeah. So, Una mo lang si Camille. magkano? How much? Free. Ha? Free? Ah. So habang nasa Gwangjang Market kami, pumasok kami sa isang beauty shop na tinatawag nilang Seoul Beauty Pop. And na-surprise kami kasi they offered us free personal color analysis. In South Korea, super big deal talaga ang color analysis. Basically, ito yung process kung saan ina-analyze kung anong colors ng makeup, skincare, buhok at even damit ang pinakababagay sa natural skin tone mo. May categories sila ng spring, summer, autumn at winter. Depende sa undertone mo kung warm or cool. Blue is better. Silver? Yes, silver is better. So that's the color I need to wear depending on the season. Call it the group of color. Yes. For clothes. During summer. All year round. All year round. That's your color. So yun daw guys yung bagay na color sa akin all year round. So this is the summer mute. Yeah. Based on my skin tone. This is the worst color. I shouldn't be wearing this color. Too strong for my skin tone. Nangingitim daw ako. All good, thank you. And try skincare and makeup. Oh yeah, we can try. Just light. Yeah, I don't normally put makeup. What is your skincare? I normally apply concealer if I have dark spots. Once I have pimple, it leaves dark spots. For Koreans, hindi lang sila about looking good. It's about looking healthy.
fresh, and natural. Kaya instead of heavy makeup, mas pinipili nila yung tones na nagpapalabas ng natural glow ng skin. Kasabay nito yung sobrang lalim na skincare culture dito sa Korea. Skincare is not a luxury. Parang normal part siya ng daily life. From a young age, tinuturuan na sila mag-alaga ng balat, kaya focus talaga sila sa hydration, sun protection at skin barrier. Mapapansin nyo rin na mahilig silang magpatry ng samples. This is not to pressure you na bumili agad. Gusto lang nilang maramdaman kung hiyang ka before investing sa products. Kaya kahit biglaan lang yung stop namin dito, sobrang magandang experience siya. Normally, mahal daw ang bayad sa mga ganitong color analysis. But because part siya ng marketing nila, free na lang siya na inavail namin. Pinatry din nila kami ng mga sample skincare products nila like moisturizer, concealer, and makeup. So ang ending, medyo madami kaming nabili. Hindi dahil sa nabudol kami pero dahil maganda talaga yung products nila. Si mama nga bumili pa siya ng pang-massage sa face at mga brush. I-explain nila if ano yung bagay na product sa'yo based sa skin type mo. Like if dry or oily yung skin mo. By the way, kung mapapansin nyo, dito sa Korea, normal lang para sa mga lalaki ang mag-makeup. Hindi siya weird or taboo. For Korean men, makeup is part of self-care and grooming. Same lang ng pag-aayos ng buhok or ng skincare. Madalas light lang like BB cream, concealer, kilay or lip balm para magmukhang fresh at healthy. Malaki rin yung influence ng K-dramas, K-pop at work culture kung saan importante na presentable at malinis ang itsura mo. Kaya dito, ang makeup is not about gender. It's about confidence at pagiging maayos. Overall, hindi lang kami nag-shopping pero we also learn more about ourselves and about Korean beauty culture. Plus, bonus na lang talaga na may skincare haul kami after. For me, highly recommended na puntahan nyo yung mga skincare shop na kagaya ng Seoul Beauty Pop. More people come here. Thank you. so much. Have a nice Kamsahamnida. Thank you. Gumanda ba kayo? Isa sa pinaka-strong na parts ng Korean culture ay yung food culture nila. Dito sa Korea, ang pagkain is not just about busog. It's about sharing, experience, and everyday life. That's why markets like Gwangjang Market are very special. Isa ito sa mga oldest traditional markets sa South Korea. At until now, buhay na buhay pa rin ito. Dito kumakain ng mga locals after work, students, families, pati mga tourists na gusto ng authentic Korean food. Sa loob ng Gwangjang Market, halos lahat ng klase ng Korean food makikita mo. From street food hanggang proper meals. You can eat tteokbokki, odeng, or yumuk, sundae, chicken feet, fried snacks, walang arte, kain lang. Usually, bukas ang market from morning to evening, mga 9 AM hanggang around 10 PM. At ang food stalls nila kadalasan hanggang late night. This is the kind of place where you don't rush, just tikim lang dito at tikim doon. Sa Gwangjang Market, mararamdaman mo kung paano talaga kumain ang mga Koreans. Simple lang, masarap, at puno ng kwento. Dito guys, sobrang daming mga street foods. Gosh. Nakakatuwa. Oh, chicken feet. Gusto mo chicken feet, di ba? Kasi tanggal na yung buto. Ah, chicken feet. Ano kaya? Atay? Ay, hindi yun. Parang ano nila. Laman loob. Seafood lang siguro, no? Hello nilalagyan ng guys. So after ng mga beauty sessions namin, kakain na kami ng pagkain. Sa Bilo-bilo sila dun. may nakita si Camille na Pilipino, sabi dito daw sa inuupuan namin masarap. So dito kami nag-stop. So yung mga product nila, ito yung chicken feet, yan. Tapos japchae to, di ba? Japchae. Yan, japchae daw, yeah. Thank you, Samida. Hindi ko na alam kung ano sinasabi ko. Yan. Tapos, anong tawag dun, Camille, sa ganun? Tokboki. Tokboki. Yummy, yummy. Ito na guys yung chicken feet na in-order namin. Oo nga, no? Paano kaya nila binubutuhan yan? Baka naman hindi to chicken feet, baka ano lang to. Ito siya guys.
Parang lasang, Extra plate. ang sarap siya. Parang lasang cartilage. So ito, ano tawag na? Blood what? Blood sausage. Tapos ito parang kidney or ito na sa mga street food ng Korean. Yan. Medyo parang ano siya, malansa. Pero naman loob kasi. Pero masarap naman. Sarap. Pampulutan. Dumplings ba yan? Dumplings? Anong laman yan? Sinabi niya. Ano, masarap ba? Yung sausage. Walang pamili Sarap ba pa yung extra japchae? plate. Tutukan ko na nga lang. Pwede na yan. Yung nagtitinda guys, ang nagaling daw siya sa Philippines before, nagsibo daw siya, ginikwento niya. Tapos magaling din siyang maghapon. Si Mama guys, magaling sa Japan, so magaling siya mag-Japanese. Pag pupunta kayo ng Korea guys, maganda, mag-share lang kayo para matikman nyo lahat. Otherwise, mabubusog agad kayo. Kuya Mark, ikaw naman dito. Hindi, ayoko na. Parang tabay. Parang ano yan. Nirecommend nung isang vendor, si Kuya. Para siyang noodle soup na na-feature sa Netflix. Yun yung documentary ng Netflix. I can see in your eyes that you've been lying by the hour. I'm always wrong, yeah, you're right. I know that's your superpower. Sabi ko sa kanila, mag-share na lang muna kami. So, share kami ni Mark, tapos share si Mama, saka si Camille. Para, pag masarap, order na lang kami uli. Kasi baka sobrang dami, hindi namin maubos. Ano yan? Parang siomay yan, di ba? Parang siomay yung loob niya. No matter what you say, I feel some kind of way. You got me. Mga appetizer na kimchi. Free kimchi pag nag-order ka sa kanila. Ayan. Thank you. O diba guys, ang daming serving. So, kung mag-isa ka lang, parang overwhelmed ka. Gusto mo pa kumain ng iba, mabubusog ka na agad. So, maganda mag-share kayo. Kung couple kayo or may kids kayo, share na lang kayo. Tapos, lipat kayo sa iba para matikman niyo yung ibang street food. May gulay din siya. Tikman natin yung ano niya, yung parang ano niya, anong tawag dito? Parang molo. Parang siomay. Parang walang masyadong taste. Pero ang sarap ng sabaw. Parang may pagka pork broth na seaweed. Tapos yung noodles niya, although thick siya, may lasa. Hindi siya parang matabang lang na noodles. Dapat pala yung bestseller yung binili natin. Ito ba yung bestseller nila? Kaysa pa ditong ano, parang featured ng Netflix. Opo, ganito gusto ko kainin. Pork belly. Pero parang busog na kami eh. Tapos ano siya, parang Ngayon lang naman ano. oo, parang na vegetable. Pero parang mabigat siya sa ano sa tiyan. May rice sa loob. Mabigat to. Pero parang masarap naman siya. Kaso nakadami na tayo ng kinain eh. So next time na lang siguro. Ayan yung pricing nila guys, oh. 찬란히 빛나는 너의 이름 일기장 속에 나의 맘속에 I wouldn't change anything 이대로 시간을 돌린대도 나 지금 이대로 처음부터 Hi guys! So, dito na kami ngayon sa hotel. Sobrang dami namin nagawa today. Pumunta kami dun sa palace. Tapos, tinry namin mag-handbook. Nag-costume kami. Sobrang nag-enjoy kami kanina. Ang daming naganap ng mga picture taking.
Tapos after nun, pumunta kami dun sa parang Korean village. Tapos naglakad-lakad kami. And another picture taking na naman. Sobrang saya. Nakakatuwa kasi parang kitang-kita mo talaga na mafe-feel mo yung culture ng Korea, ng Seoul, pag nilalakad mo yung mga tourist spots rather than riding all the time. Tapos, late afternoon, late evening, pumunta naman kami sa, anong tawag doon? Pumunta kami sa Gwangjang Market. Lagay ko na lang dito yung name kasi even me nahihirapan akong tandaan yung mga Korean words kasi almost magkakatunog sila. So, sobrang nakakatuwa doon sa pinuntahan namin kanina. Sobrang daming food. Nakita nyo naman guys sa vlog, sa videos na overwhelming yung mga shops tsaka mga street foods. Yan. Marami pa sana kaming gustong itry like yung mga oyster, saka seafood pero sobrang full na kami. Sabi namin i-reserve na lang namin sa mga susunod na araw kasi baka may mga puntahan pa kaming ibang marketplace. Tapos medyo hesitant din si mama na kumain ng oyster dito kasi syempre hindi mo naman alam kung fresh talaga yung oyster, baka mamaya mag LBM or something. So, itry na namin sa ibang time. So, maaga kaming tutulog ngayon. Time check, it's 9:30 p.m. Tulog kami na maaga kasi meron kaming big activity tomorrow. Tomorrow we'll go to Nami Island. We'll go to Rail Bike Park. That's the name of it. And ano pa bang pupuntahan namin tomorrow? Yung Morning Calm Garden, something like that. Ilalagay ko lang lahat dito ng name ng mga pupuntahan namin. Tapos parang may snow park din kami na pupuntahan. So parang in total 4 yung locations na pupuntahan namin tomorrow. We will start at 7:30 and ending at 9:30 tomorrow. So medyo mahaba talaga yung day namin. Full blast namin para isang puntahan na lang lahat ng mga tourist spots. Yeah. So lahat yun binook lang namin sa Klook. Tapos ang nagastos namin is mga around 88 to 90 Australian dollar or around 3,600 pesos in equivalent. So see you tomorrow guys.